Isang magandang araw po sa inyong lahat na sumusubaybay sa programang ito. Isa na namang kwentong buhay ng mga taong affected by disabilities or PADs ang matutunghayan sa araw na ito. Alam mo, RD, I'm really so privileged to be part of this program kasi bukod sa mga kwentong buhay, talagang nakikita ko kung paano kumikilos ang Panginoon sa buhay ng mga taong tinatalakay natin dito. Ako din, Miriam. I am so blessed to be part of this program kasi dito nakikita ko na buhay ang Panginoon Diyos and He continues to work in the lives of all the people that we featured here, whatever their circumstances at whatever the season. Kaya samahan nyo kami sa paglalahad ng mga iba't ibang kwento na magbibigay inspirasyon at kukurot sa inyong mga puso. Ito po ang programang nagbibigay ng pag-asa, kaya kung pili mo di mo na kaya, huwag kang mag-alala. Kayang-kaya ni Lord yan. At tutulungan ka niya because God is able! I am Karen K. Gambe. I'm better known as K. I am deaf, but as you can see, I could speak well because I grew up with the hearing community. Both of my ears, they are both closed na. So, both ears na ako nakakarinig. Talaga wala akong naririnig. I just rely on lip reading, on note writing, on transcription apps. So, nakakarinig po ako actually nung pinanganak po ako. So, yung nakakarinig po ako. That is why I was able to develop my language. Mas language. So, I was born in August 23, 1992. My mom said I was unplanned daw. Pero binigay daw po ako ni Lord sa kanila. So when I was born, actually it was already a struggle because I was, ako ang overdue. And then toxic na daw po siya because naka-ingest na raw po ako ng mga dumi sa katawan ng mother ko. So sabi daw ng doktor, kapag hindi daw ako lumabas, either si mami or ako daw mamamatay. Ang sabi niya, pag hindi daw ako lumabas ng 4 p.m., ganon, kailangan emergency cesarean. Pero lumabas po ako before 4 p.m. on a Sunday. Sabi ng nurse, ang swerte daw. Kaya lagyan daw ng, dapat Karen ng talaga pangalan ko, kaya dapat lagyan daw ng K-E-Y-K, nasusi, kasi swerte daw yung gano'n. When I was born po, my parents, nandito po sila sa Manila, dito sila nag-work. And then, parang naging concern ko sino pa mag-aalaga sa akin kasi ayaw ako ipaalaga sa yaya. So, nag-offer po yung grandparents ko na sila na lang mag-aalaga sa akin. Pero dadalhin nila ako sa Iloilo. Doon nila ako palalakihin. So, wala pong magawa yung parents ko kasi kailangan nila mag-work para mag-provide para sa needs namin. After 2 years, my second brother was born. So, dinala din po siya sa Iloilo. Kaming dalawa po, sabay po kaming lumaki ng brother ko. I went to school at 4 years old. Okay, nakakarinig pa po ako nito. And then, so I would say na from early on, we realized that God has gifted me with academic excellence. I like to read, I like learning. Nag-aral po ako sa Christian school. I was excelling in my studies. I participate in extracurricular activities. Actually, I was in choir before. Kumahanta po ako sa choir namin dati. Ngayon, so sobrang active po ako sa school namin. I was a happy kid. I had a happy childhood. Yung lolo ko kasi, naghahanap siya ng school na alam na maaalagaan kami, na the school that maglo-look after us. Talaga may concern sa amin. Then, he went to that Christian school and he found out na sobrang caring nila. So, doon kami in-enroll, mula kindergarten hanggang high school, doon po ako nag-aral. I think we are very provided and very blessed childhood. But everything just changed when I was 8 years old po ako. We went on a vacation here in Manila para i-visit pa yung parents ko. And then, during the vacation, lumalakas pa yung hugong sa, dito sa left ear ko.
And then, nahihilo ako palagi. As in, ang bilis talaga ng pag-ikot ng iyak na po ako na sobrang struggle. Di po, tapos hindi namin maintindihan kung bakit, kung ano po nangyayari. Parang akala lang UTI or acidic, gano'n. Napapansin ko na lang, hindi na ko na naririnig masyado, parang humina yung pandinig ko. Pag may nagsasalita sa akin, parang, gumagano na lang ako. Ayun, hindi namin akalain na seryoso na pala siya. Akala namin, dalala talaga ng pagkahilo, dalala, Gusto ko lang pa sabihin dati, wala pang newborn screening, so hindi mo talaga alam if magiging test yung kung anong mangyayari dun sa bata. So, wala kaming alam kung anong mangyayari. And then, sabi ng mami ko, ipa-check up muna natin dito sa Manila kasi meron siyang HMO. Tapos sabi ng lolo ko, magpapasukan na daw. Tapos kailangan na nang tingnan niya yung palayan kasi na napabayan. Dinala na lang po ako sa Iloilo. Tapos pinainom na ako ng para sa hilo. Pagdating po namin doon, doon na po pina-check up sa ENT. O sabi nila, earwax daw, kaya gano'n. Nilinis nila, pero walang improvement, gano'n pa rin. Lumipat kami sa ibang ENT, earwax pa rin daw. Mas malaki nga daw yung panglinis niya. Namaga yung tenga ko. Tapos, tinanggal ako ng lolo ko, lipat naman ako sa iba. Sabi nila, viral infection daw. So, for so many years, yan yung nagiging paniniwala naman, baka viral infection kasi hindi siya ma-explain walang, bakit nahilo, tapos nagkaganon. So, we went to the audiologist, tapos pinapa-hearing test ako. Pagka may hearing test, may lalagay na headset sa'yo, tapos i-raise hand mo kung narinig mo So, nag-fail pa sa hearing test on dito ko. Tapos, hindi na siya nag-respond sa hearing aid. As in, close na talaga siya. Pag nalagay siya ng hearing aid, nahihilo ako. Kaya, yung hearing aid, nilagay na lang po dito. Siguro, isa rin sa pinakamahirap na part sa akin is yung mga comment din ng mga tao nung bata pa ako. Sabi na sayang daw, sayang, kaya pagka lumaka. Ano mangyayari sa'yo kasi ikaw ng bata mo pa para maging nawala yung panog mo. Baka daw paglaki ko, mawawala yung speech ko kasi ganun daw nangyayari sa mga bata ng deaf. Nawawala yung speech na hindi na sila natututo magsalita kasi hindi nila naririnig yung sinasabi nila. Parang buhay ko, it turned upside down na parang hala, ang ganda naman ng buhay ko. Parang okay naman yung routine namin. Ayos. Masaya naman childhood ko. Ba't bigla may pagganito? Buti na lang sa school ko. Sinabi namin yung situation ko. Tapos naiintindihan naman nila. Kaya ginagawa na pinapaupo po ako dun sa harap. Tapos yung mga teachers ko, sinasuportahan naman ako. But they try their best na parang hindi ako iba sa mga iba naman. Siyempre, yung lolo ko po, tsaka lola ko sila talaga sinasandalan ko noong mga time yun. Yung lolo ko, siya nagdadala sa akin sa audiology, sa ENT. Siya talaga yung nag-aasikaso sa akin. Masasabi ko, sandigan ko talaga sila noong mga time na yun. Mahal nila ako. Palagi po kami nagsisimba. Tapos, sabi ng lolo ko, ipag-pray mo na makarinig ka kasi kaya kang tagalin ni Lord. Nung 8 years old ako, sabi niya, meron daw pong dalawang lalaki na bulag daw sa Bible. Tapos hinanap daw nila si Jesus. Sabi nila, masumpungan nila si Jesus. Siniling nila na pagaling nila sila. Pinagaling daw sila ni Lord, tapos nakakita sila. Sabi niya, alam mo, gawin mo din na hanapin mo si Jesus. Pero tapos ipag-pray mo na ibalik din ni Lord yung pandinig ko. Ang ginawa ko, pumasok ko sa kwarto ko, tapos sinara ko yung pinto, lumuhod ako kay Lord.
Lord, pwede ba ibalik mo na ako sa dati? Nakakarinig ako. Gusto ko na ulit makarinig. Kasi feeling ko kapag hindi ako nakakarinig, parang mahirap ang buhay ko. Wala akong future. Parang kanin tingin ko dati sa disability ko. May talaga ako kay Lord, lumuhod ako. Kahit na makipag-badging pa ako, nasabi ko, Lord, magpapakabait na ako. Sikapin ko, hindi na ako pagkagalitan. Mag-aaral pa ako ng maigi. Sabi ko gano'n na hindi na ako top 3 lang, dapat top 1 na ako. wala nangyari, hindi po binigay ni Lord sa akin. Pagdating po ng 12, I was graduating in elementary na. Gano'n po ulit yung nangyari. Nagkilo ako ulit, nagsusuka, tapos sulit ng pag-ikot ng mga paligid. Na-realize ko naman bakit parang wala na akong pandinig dito. As in, wala na akong narinig kahit sumigaw sila. Parang wala lang talaga. Dito na po ako sa Manila noong time 2015 na napunta kami sa PGH. Tapos, pinag-CT scan. So, itong syndrome ko po kasi sa CT scan na pala talaga siya makikita. So, nalaman na bilateral enlarged vestibular aqueduct syndrome. So, ibig sabihin, hindi nag-develop yung news ko. Tapos, pinanganak talaga ako na magiging ganito. Congenital na siya. Pero, on my first 10 years lang ng life ko, ito pa nagda-downgrade na yung pandemic ko. Kaya, sobrang late siya na nangyari. Kaya nag-develop ako ng speech ko. Medyo mahirap sa akin, no? Time na yun kasi bakit gano'n yung nangyayari? Bakit imbes na ibalik ni Lord? Imbes na pakinggan ni Lord yung prayers ko? Bakit hindi na ako pinakinggan? Parang gano'n pagka, noon. Doon po nag-start na lumubog yung kabuhayan namin. Nawala na yung mga pinunda na mami ko. Wala na siyang money. Actually, kahit yung pagpapa-hospital ko dati, utangan lang din niya. Wala siya pambayad talaga. Pero thankful po ako ng time na yung 12 years old ako. Tapos kami naging Christian. So, first year, high school ako. The first year after I lost my hearing, my hearing doon po talaga nahihirapan na parang adjusting stage po siya para sa akin. Hindi ko maintindihan yung tinuturo ng teacher. Nag-grade line lang ko sa books. Tapos yung mga grades ko pababa. Wala na po kasi top. Wala nang academic excellence. Nanodepress ako. Nalulungkot ako. Tapos minsan, hindi ko kaya. Pumapasok ako sa banyo ng mga babae. Tapos umiiyak na lang po ako doon. Sabi ko, ano nangyayari sa akin? Hindi ko to kaya. Parang ayoko na lang. Ayoko nang pumasok. Ayoko nang mag-aral. Siyempre, teenagers na kayo sa parang transition na isa pa niya. They wanted to be cool. They wanted to have groups. I wanted to be belong din naman. I wanted to be like them. I wanted to be friends with everybody. Kaya lang, mahirap po kasi hindi ko maintindihan. Nang nagkukwentuhan sila, tawanan sila. Hindi ko alam kung paano makipag-socialize sa kanila. I was feeling outcast. Mababait naman sila. Then some of them learned to sign language na ABC, mga ganon. Pero I was still an outcast. Pagdating pa na second year, medyo nakakabawi-bawi na rin po ako. There were some friends naman who helped me with communication. Then I was able to nakabawi po ako sa grades. Tapos, yung scholarship ko po, ginawa na nilang full scholarship. So, may mga Koreans po na naghahanap ng pwede ng pag-aaralin kung sa school namin. So, binigyan po nila ako ng scholarship kaya nakapagpatuloy po ako sa pag-aaral doon. Nag-aaral talaga ako ng maigi no high school ako. Kahit deaf po ako talagang sabi ko gusto ko magkaroon ng magandang kinabukasan. I graduated with honors. Tapos, sabi ko, kailangan maganda yung college ko para na pagka-graduate ko, madali makahanap ng trabaho. Pumunta po ako sa Manila.
Tapos hindi ko naisip na grabe pala yung naging paghihirap namin dito na mahirap. Mas mahirap pala yung maging buhay namin dito sa Manila kasi dun sa Iloilo. Hindi rin ako nakapasok sa magandang college. Parang pinasok na lang ako dun sa college na malapit lang din. Pero inaperan ako ng full scholarship based on my grades. Parang tapos sabi ng mami ko, pasensya ka na kasi hindi namin kaya na pag-aralan ka sa course na gusto mo, sa gusto mong school. Hindi namin kaya, kahit allowance na hindi namin kaya. Dito ka na lang muna, tapusin mo na lang para pagka-graduate mo, makalap ka ng work, gawin mo gusto mo. Parang tinanggap ko na lang, parang hindi siya that full din. Parang mga ano pa rin siya, school pa rin siya na nakakarinig ako pa rin yung death bando sa karoon. And then maraming times na nakaka-frustrate din talaga dahil ang hirap ng buhay namin eh. Minsan papasok ako sa school, wala na akong pamasahe. Doon ko po naranasan na portion na makakainin yung kanin namin. Medyo malapit na siyang mapanis, pero kakainin pa rin. Tapos, magsasaing si mami na pang whole day na ipoportion na yun sa mga plato namin. O yan, nakakainin. Kapag kagutom ka pa, ito mo na lang ng tubig. O itulog mo na lang. Bahay namin dati. Sobrang tiyaga talaga. Happy I was able to graduate with honors. Akala ko, kung ma-honor ka, kahit deaf ka, madaling mo makakahanap ng trabaho for you. Titingnan na lang nila yung TOR mo. Okay ka? Hindi pala ganun. I never realized that in the outside world, in the real world, no? Parang titingnan pa rin nila yung deafness mo, yung disability mo. And some people would think that you are incapable just because you have disability. Umiikot po, nag-a-apply ako, naghahanap ako sa internet ng mga jobs na pwede kong applyan. Kasi pupunta ko sa Ortigas, tingnan ko yung mga hiring, mga ganun, pupunta ko doon, naharapin ko yung HR. Sabihin ko na sa death po ako, but I know I can do this job kasi nag-aralan ko naman siya, tsaka marunong pa ako dito. Kailangan ko lang po ng support, mga ganun. Siguro out of court sila, pinakausap ako, tapos sasabihin nila na, okay, tatawagan ka na lang namin. Thank you for your time, ganun. Ang hirap pala ng ganun. Na ganun pa ng situation mo kapag ka-deaf ka. Kahit ngayon sa mga friends ko, napapansin ko rin, tsaka na ano ko rin, ang galing nila eh, pag nakakasalamu ako sila, ang galing nila. Marunong sila sa mga, nagkagaling nila yung leadership, magaling sila sa mga test na, pero dahil deaf sila, ganun, na hindi sila natatanggap sa ano nila. For 5 years, I applied sa lahat-lahat ng mga minsan may time na muntik pa ako ma-scam, apply ko, wala pa, hindi pa talaga ako natanggap, parang ito yung inasahan ko na magiging pivotal na bagay sa buhay ko na may mapapatunayan sana ako. I think on that sa panahon na yun, I was just looking at myself. I was pushing myself to do para na may paikita ako. I was not looking into Jesus to do changes in my life. I was relying on myself para na may mangyari sa buhay ko. I got into depression again because of that. Ano ba nangyayari? Bakit ganyan? Hindi ko na maintindihan eh. Bakit ganun nangyayari na? So, may relationship naman ako with Jesus. Tinatry ko naman ng best ko sa pag-aaral. Masipag naman akong mag-apply. Pero bakit yan pa? Puro rejection, parang feeling ko life cycle of defeat na lang yung buhay ko. Parang laging talo, parang walang asenso. Bakit ganun? Yun pala yung powerful moment na parang ginawa ni Lord para lang na mas makilala ko pa siya in a way.
He wanted to show himself to me kung sino ba talaga siya sa buhay ko. Because even if I had a relationship with him, I still look in my surroundings. I still look for answers in my surroundings. I was still looking for validation. I was looking for success. Sa surroundings ko, I was not looking on to him. I was at the end of my life during that time. Kasi lahat ng pinangahawakan ko na iniisip ko na mag-aahon sa akin o mag-aano sa akin or something that would change my life, they all went away. Lahat nawala. With a broken heart, with broken dreams, broken vision. Parang sabi niya, that you will never know that God is all you need until God is all you got. In 2019, my family said na kailangan daw po namin ng financial help din namin kasi mawala na po yung bahay. Unexpectedly, na-provide po sila sa akin through the people that He has led into my life. Nabigyan po ako ng job as an administrative assistant in Create the Change Australasia. It is a non-profit here in the Philippines. And then, meron din pong main office doon sa Australia, pero we are handling the Philippine operations. In that job, mas na-amplify po yung purpose ni Lord sa buhay ko para mas nagamit ko pa. And then, I was able to be myself. I have that liberty to just follow God, what He wants me to do. Basta I was able to grow and to mature into that. I was able to develop my skills na magagamit pa ng mas maayos pa sa mga work ni Lord. So, ayun, when I lost everything, I realized I still have God. So, I turned to Him and then, nagbasa-basa po ko ulit ng mga books, mga Christian books. And then, I got the purpose-driven life. So, binasa ko po siya ulit. Tapos napunta ko sa chapter about God's power in my weakness. 2 Corinthians 12:9. And He said to, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Most gladly, I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Sobrang powerful po ng word ni Lord para sa akin. Parang yun po yung nagiging answer niya sa lahat na katanungan ko sa buong buhay ko. That I realized and He made me realize that His power is made perfect in my darkness. That it is God's stage to show forth His power, show forth His glory. That my darkness and all the things that happened to me, lahat ng mga failures ko, lahat ng mga bagay na nawala sa akin, they are all God's stage to show forth what He can do in my life, what changes He can do, the things He could give, the things na kaya niyang gawin sa buhay ko. For someone like me, I wanted to really learn about God when I was 15. I wanted to know what's God's plan for me. Bakit ganito? Kasi ang dami kong tanong tungkol sa buhay ko na hindi ko mahanapin ng sagot sa mundo, sa paligid ko. Gusto ko malaman ko talaga mula kay Lord. So that was summer nung I was 15 and then nagkahalongkat ako ng mga gamit sa pag-broadcast. Ang dami ko yung nahalongkat. So hinalongkat ko yung mga dating mga books, dating mga gamit ng mami ko. Nakita ko yung book na Power for Living na Jamie Buckingham. Tapos pinasa ko siya, tingnan ko. So, mga testimony ni Gary Valenciano, J.C. Bonin, yung sa Spunzalan. Ito binabasa ko. Tapos, naman ko na parang kumagaan yung yung puso ko, kumagaan yung ko. Tapos, they all point out to God. Their stories, whatever they say, they all point out to God. And then, I told God, at that moment of my life, I told God, I wanted that. I wanted what they have to. Sana meron din ako niyan. So, for the second time, nagkulong ako sa kwarto ko. And then, iba na prayer ko. Hindi ko na hiniling na
balik ng pansin ko. Nung ko na lang na, Lord, gawin mo anong gusto mo sa buhay ko, tulungan mo ako. Nakakanig ako, okay, kung ano, basta gusto kong malaman kung anong gusto kong mangyari sa buhay ko. Siguro ko po yung pagbabasa ko sa kalagitnaan nun, ina-explain niya yung salvation. Why do we need salvation? Why do we need Christ in our life? Doon ko pa ano ko ba na-realize na mahal pala ako ni Lord, na I was a sinner. Kahit nasa ako but I was a sinner, I'm a savior too. I'm not perfect. And that is why Jesus came into the world. That is why Jesus died for me on the cross, because I needed Him. I realized that I don't need, sometimes hindi naman talaga pandinig mo yung kailangan mo. Kailangan mo lang talaga si Jesus sa buhay mo. Alam mo, Miriam, in my own life, I discovered that God will never leave you nor forsake you. And what He does is He usually sends people your way to help you out of dire situations and circumstances. Hindi ka talaga papabayaan ng Diyos, whatever your situation. Agree ako dyan. Dahil alam talaga ng Panginoon ang tunay na pangangailangan natin at ang nilalaman ng ating puso. And He will always provide according to His glorious riches in His own way and His perfect time. So kung pakiramdam nyo ay di nyo na kaya, huwag mag-alala. Kayang-kaya ni Lord yan at tutulungan ka niya because God is able!